Bago ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang pagkakataon para alamin ang mga ginagawa ng bawat lider sa inyong lungsod, munisipyo, lalawigan at distrito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Meet the Boss! Meet the Boss! Hihimayin at sisiyasatin din ang mga usapin, mga problema na may kinalaman ang inyong mga local executives. Meet the Boss sa isang exclusive at one-on-one na panayam kasama ang veteranong broadcaster na si Radyoman Eli Saludar sa programang Meet the Boss. Basta trabaho, tutok araw-araw sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Oy, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2020. Magandang umaga Pilipinas. Ako pa rin ho yung Radyoman Eli Saludar. At syempre tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan. Pagtalakay pa rin sa mga mainit issue na kanina pa inumpisahan ng ating mga kasamang Radyoman dito po sa DZXL 558. At syempre dito ho'y napapakinggan nyo kami mga kasama bukod po sa 558 kHz sa inyo pong talapitan sa inyong mga radyo ay sa aming Facebook page, so RMN DZXL 558 Manila, at i-like at subscribe din po ang aming YouTube channel DZXL 558. At syempre mga kasama yung aking FB page, Mediaman Eli Saludar. At ganyan din po sa aking YouTube channel, Mediaman Eli Saludar. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. At sa ilang sandali mga kasama ay alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. At mula pa kanina madaling araw ay patuloy po ang pagbuhos ng ulan. Bagamat hindi po kalakasan pero ay malakas na ambon, mahinang ulan mga kababayan. At syempre yung sitwasyon po ng daloy ng trapiko sa mga pangunay lansangan dito po sa Metro Manila. Nako, napaka-traffic ho dyan sa may bandang Katipunan area, no? Sa may yung paakyat po ng flyover. Ay grabe ho, yung papunta ka ng Libis. Tukod na ho hanggang doon sa may kanto ng ng Tandansora Commonwealth. Grabe ho mga kababayan. At ngayon maulan pa ho. Kaya matindi ho. Yung mga kababayan natin na dadaan ho dyan, umiba na ho kayo ng ruta. Mamaya, kuha tayo ng update dyan po sa MMDA Metro Base. Kasi kung sa bagay, taga Quezon City ka, pag pupunta ka sa Makati City, wala ka rin pupuntang maluwag-luwag eh. Bakit ho? Kung mag-i-EDSA ka naman, ako, napaka-traffic ho at napakabagal ho. Yung volume, napakaraming mga sasakyan. Sa may C5 naman, ganun din, bukod sa maraming sasakyan kanina, mayroon pong aksidente. Mamaya kuha tayo ng update mga kababayan. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. At samantala mga kasama, oras na po natin 9:25 na po. At sa mga nagtatanong ilan na ba ang kaso ngayon ng COVID-19, ito ho mga kababayan ay nasa 344,713. Nadagdagan po yan ng 1,990 ng bagong kaso. At ang active cases ay nasa 44,958. Ang recoveries ay nasa 293,383. Nadagdagan po yan ng 327. Kahapon po yan. At umabot na po sa 6,372 ang bilang ng namatay. So nadagdagan po yan ng 40 kahapon. At samantala mga kasama, ito na po ang pag-asa Weather Forecasting Center. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update.
Mula po sa Pag-asa DOST si Meno Mendoza. Meno, good morning. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman sa ating update, ang ating tropical depression na si Opel ay muling naglandfall. Pangalawang landfall po ito. Dito nga po sa area ng Matnog, Sorsogon kaninang alas 6 ng umaga. At inaasahan na patuloy nga po itong kikilos sa direksyong west-northwest at posible pong dumaan nga dito sa parte ng sa karagatan ng Southern Luzon at ito po ay tatahak malapit nga dito dito nga po sa area ng Masbate, Romblon at Mindoro provinces. At posible nga po itong lumabas ng West Philippine Sea bukas ng umaga at posible pa rin lumabas po ng ating Philippine Air Responsibility sa Friday po. At sa kasalukuyan ay ito nga po ay nasa layong 30 kilometers southwest ng Cuban, Sorsogon. May taglay na lakas na hangin pa rin 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso naman na umabot sa 55 kilometers per hour. Patuloy pa rin itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis po na 25 kilometro kada oras. At nakatas pa rin po ang ating tropical cyclone wind signal dito po sa number 1, dito po sa Batangas, southern portion ng Laguna, ganoon rin po sa central and southern portion ng Quezon, sa Mindoro, Oriental, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, ganoon rin sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Ang nasabing mga lugar patuloy pa rin makakaranas po ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Para sa pag-ulan natin ngayong araw hanggang bukas ng umaga, si Opel magdadala po ng moderate to heavy with at times intense rains dito po sa Bicol region, Calabarzon, Marinduque, Romblon at Mindoro provinces. Samantalang light to moderate naman with at times heavy rains ang mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Biliran dahil nga po yan sa epekto ng bagyong si Opel na mostly at gayon na rin po dito may mga pag-ulan pa rin tayo mararanasan sa Kabisayaan at Mindanao dahil nga po sa epekto pa rin ng ating habagat. At para sa ating mga mangingisda, may nakataas pa rin tayong gale warning. Ibig sabihin na mahigpit pa rin pinagbabawal po ang pumalaot. Kung saan po nakataas ang ating signal number 1 at doon po sa baybaying dagat naman ng Batanes, Babuyan, ganoon sa baybaying dagat po ng Cagayan, sa Hilagang baybaying dagat po ng Cagayan at sa Hilagang baybaying dagat po ng Ilocos Norte at ganoon sa Kaldurang baybaying dagat po ng Ilocos Norte. At yan po ang latest mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, Meno Mendoza nagulat. Okay, maraming salamat kay Meno Mendoza ng Pag-asa DOST. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Dito na ho tayo, alamin natin sitwasyon ng daloy ng trapiko mula po sa MMDA Metro Base. MMDA Traffic Update. Si Greg Reyes. Greg, good morning. Good morning sa lahat ng tagapakinig at isang magandang umaga. Ulat trapiko natin ngayong umaga, itong area ng ating EDSA sa southbound na kung saan ay dito lang tayo nakakakita na mabagal yung papasok ng Cubao natin magmula dyan sa Araneta Center hanggang sa may Annapolis, ang pagbagal ng daloy ng ating mga motorista. Ganon din yung papasok ng ating Show Boulevard, medyo may kabagalan na magmula dyan sa may area ng Star Mall hanggang makasapit ng Pioneer, nagiging mabagal na po yan. At ganon din sa area ng ating sa Ayala Business Center, medyo mabagal tayo. Pero yung pag nakapasok na tayo dyan, ay nagiging mabilis naman. Yung area natin Buendia going to Magallanes, katamtamang daloy ng trapiko at bumabagal lang tayo sa area ng Pasay Road. At yung kabilang panig naman, kung pa northbound Pasay Road, mabilis naman, katamtamang daloy ng trapiko sa area ng ating Malibay going to Magallanes. Katamtamang daloy ng trapiko. Yung tapat ng Forbes Park, yung sa area ng Makati, kita natin mabagal talaga hanggang makasapit ng Guadalupe. At ganun din, hanggang dito sa area ng Ortigas Center, nakikita natin ang pagbagal ng konti. Volume po, takbo natin mga motorista. At paglampas naman yan, dire-diretso na po yan, at may kaluwagan tayo, yung White Plains, saka itong ating
Aguinaldo. At mag-uumpisa lang pag bagal niyan yung pagpasok ng Cubao. Ngunit paglampas ng Cubao, nagiging maayos na ho naman yan hanggang dito sa may area ng Muñoz. At kung may mga problema tayo sa trapiko, emergency, huwag tayo mag-aatubili ng tumawag sa MMD hotline. At paalala natin, number of coding, lifted pa rin po sa mga araw na ito at wala pa tayong date kung kailan ipapatupad ang ating number of coding. Yan. 136 lamang po sa ating telepono kung may problema. Magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Greg Reyes. Okay, maraming salamat kay Greg Reyes ng MMDA Metro Base. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo at mga kasama, mamaya kumustahin natin at makakausap po natin ang Kilusang Mayo 1, mga kasama. At samantala, dyan sa kamera, okay na po yan tapos na po ang pamumulitika. At ayos ba? Kumusta ba yung mga kongresista natin? Kumusta? Ayos ba? Nung una, sinasabi may issue nang bago i-suspend po ang sesyon, may pabaon. Ngayon, ano kaya mangyayari? Ayos na ho ba? Ayos na ba? Buto po to? Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Oras na po natin, 9:32 na ho ng umaga. So, ang sinasabi, yung nakarang budget ay binago na po, yung second reading na naprobahan ay binaliwala po yun at ihimayin po muli. Kasi sabi po ng ilang mga kongresista na malapit po kay Speaker Lord Alan Velasco, hindi pantay-pantay yung napag-iwanan daw po sila. So, kasi yan po tinatawag nilang Cayetano budget. So, ngayon naman, sila naman po ang manggugulang. Sila nakapwesto Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Talagang buhay nga naman. Weather lang po mga kasama. So, yung mga yung mga tuta ni Velasco, sila naman makikinabang. Ay, samantala mga kasama, ito mas pakikinabangan po ng lahat kasi ang report mga kababayan na ipinatawag daw po ng Department of Labor and Employment o DOLE na kung saan ay pinag-usapan itong usapin sa 13-month pay. Ano ba to? Deadlock daw, sabi po ng Federation of Free Workers. Sabi na po ng mga eksperto sa batas hindi pwede, walang batas para ipagpaliban ito hong pagbibigay ng 13-month pay. Okay, nasa linya po natin ang Kilusang Mayo 1, Secretary General Jerome Adones. Jerome, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Sir Eli, at sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan manggagawa ngayon. Opo, kasama ho ba kayo dito sa ipinatawag na pulong ng DOLE? May kinatawan ho kayo dito? Well, tripartisan po kasi yan. Medyo hindi kami masyadong na-advise, pero closely naka-monitoring naman po kami kung ano yung napag-usapan. Ang sinasabi, deadlock daw po ang nangyari sa nasabing issue dito po sa 13-month pay. Oo nga po una nakakalungkot ho kasi bakit kailangan umabot sa deadlock? In the first place, batas nga po ito, mandatory ito. So nagtataka ho kami doon sa anunsyo ni Secretary Bello, bakit kailangan dumaan sa dialogue ang pagbibigay ng 13-month pay? Pag dinaan mo po sa tripartism, tiyak malalagay sa kompromiso. Apo. Kaya tulad po nung mga sinasabi ng ating mga mambabatas, batas is batas. Okay, dapat itong ma-implement. Although sinasabi po nila nung Department of Labor at the same time ng government na may mga distress na kumpanya na wala daw kakayanang magbigay. Particularly yung mga small and medium enterprise. Malakas po namin kinikilala yon, Sir Eli, yung mga small and medium enterprise na talagang malaki ang epekto sa kanila nung impact ng COVID-19 sa kanilang mga negosyo. Kung saan nandun din ho yung ilang mga unions natin, nandun yung pinakamaraming mga manggagawa na i-layoff. Pero ang tingin ho namin, hindi naman ito kapalit yung situations na yun ng 13-month na hindi pagbibigay ng 13-month pay dahil naapektuhan yung mga small and medium. Opo. Ngayon, ang strong suggestion po namin sa Kilusang Mayo 1 at ang mga manggagawang Pilipino, basically, siguro it's time naman na pagbigyan yung mga manggagawa sa 13-month pay na mas-secure na makuha nila yan. One, bilang pagkilala po doon sa distress na mga kumpanyang tinukoy nila, hindi pa nga nila sinabi kung ilan yan at ano-ano yan,
ang tingin namin dapat i-bail out po ito ng national government bilang tulong na rin doon sa small and medium enterprise. Opo. Kasi i-bail out ng government, question saan kukunin. Ang laki-laki po nung pinagtatalo ng budget sa Kongreso ngayon na nalalagay po sa mga questionabling mga ahensya na kung saan gusto nating ma-realign ang mga budget papunta po sa serbisyo sa taong bayan. Kasama po kami mga manggagawa. Opo. So, ang tingin ho namin, itong si Secretary Bello ay dapat manindigan kung kinakailangan nilang mag-slash ng certain amount sa DOLE budget at manggaling strongly i-propose nila sa national budget na i-bail out ang 13-month pay ng mga manggagawa bilang tulong doon sa SMEs kasi yung mga mas malalaki hindi naman siya exempted. For the record lang na mapagbigyan natin pareho yung usapin ng distress sila. Kung distress sila, dapat mayroong gawing intervention ng national government. Tumulong sila. Huwag naman sasabihin nila na huwag na muna kayong tumanggap ng 13-month pay, pwede na ba next time na. Sa amin naman ho pinasalo yung bigat. In fact, ang 13-month pay ng mga manggagawa, hindi ho napupunta yan para sa hapagkainan, para sa Pasko ng bawat pamilya mga manggagawa. Nakalaan po yan sa pambayad utang. Opo. So, tingin ho namin, hindi naman makatwiran at hindi makatarungan na hindi magkaroon ng 13-month pay ang mga manggagawa. In the first place, sir, ulitin ko, nagmumula kami. Opo. Batas ang pinagmumulan. Mandatory po yan. Tama. Tsaka talagang nasa batas, so walang pwedeng makalibre po rito Yes, walang sir. exemption. Opo. Kaya lang masakla po kasi parang mismong sa Labor Secretary nang galing Yun nga po. Diba? Yun nga po. Hindi ko alam kung inareglo siya o kinausap siya ng mga negosyante. Well, Diba? Parang hindi Opo. maalis na maging perception natin po ito, diba? Opo, ipakita naman sana ni Secretary Bello na sa panahon ng pandemic, kung kung naapektuhan ng negosyo, kung may distressed businesses, mas distress po ang mga manggagawa. Tama, In fact, opo. marami po sa aming mga manggagawa hindi pa full operation. Marami sa aming mga manggagawa na tinamaan pa ng sakit na COVID, hindi ho alam kung paano makakapagpagamot. May mga record pa ho kami na yung mga manggagawa tinamaan ng COVID, hindi makapag-expose na tinamaan kami kasi nangangambang ipasara yung kanilang kumpanya. Tapos wala namang no work no pay. Imaginin niyo po yung Apo. distress na nararanasan ng mga manggagawa. Apo. Siguro magmula naman humugot yung ating DOLE Secretary na si Bello doon sa konkretong kalagayan ng mga manggagawa. May pagkilala naman kami. Saka po, in the first place, sir, dapat magbigay naman ng kaunting pagkalinga yung ating national government doon sa mga Apo. small and medium. Kasi alam nila may mga manggagawa yan na distress Apo. at hindi kaya. Pwede ho ba, Kadyaron, Opo. pwede ho ba tayo na kumilos dito at siguro yung sa legal na usapin at laban po rito kay Secretary Bello, mukhang ang magiging perception po rito parang pinapaboran niya po yung mga negosyante. Well, ang tingin ho nung nangyari kahapon, the fact na sinabi niya na merong deadlock o nagkaroon daw na deadlock, basically ang tinuturol na nun yung batas. Opo. So hindi po pwedeng nangingibabaw. Dapat ang assertion ni Secretary Bello doon, mandatory ipatupad yan kasi batas yan. So ano yung mga problema? Yung mga distress kulang. O di hihingiin niya yung tulong mula sa national government. Opo. So kami naman po ay hindi naman kami naglulubay dun sa mga legitimate demands ng mga manggagawa na totally kino-compromise nitong si Secretary Bello. Opo. So kami po ay gumagawa ng iba't ibang kakayanin naming aksyon despite itong panahon ng pandemic para huwag ho magmukhang ang mga manggagawa pumapayag na lang sa gusto ni Secretary Bello. Huwag lang magmukhang tanggap namin ang lahat. Dahil hindi ho namin matanggap ang lahat. Hindi lang kami makapagprotesta ng mas malalaki sa panahon ngayon para ihayag sa publiko dahil nga po may kinukonsider din kaming usapin pangkalusugan. Pero tuloy-tuloy ho yung nangyayari na mga protesta na mayroong pag-iingat sa Department of Labor. At hindi makakaligtas ho dito si Secretary Bello. Ito ay tingin namin economic at criminal act tong gagawin niya kapag nagdesisyon sila finally na gawing optional itong 13-month pay ng mga manggagawa. Opo. Okay, so sige, Kadyaron, at siguro antabayanan pa rin natin at kung ano magiging pinal na desisyon dito po sa usapang ito. Pero napakaliwanag po ang sinasabi nyo nga batas ay batas.
The law is harsh, but it is the law. Opo, opo. Diba? Duralex headlegs. Sige po, Ka Jerome, salamat po sa inyong oras. Good morning po. Maraming salamat, Sir Eli, at sa ating mga manggagawang tagapakinig ngayong umaga. Maraming Good salamat morning. po. Mga kasama, yan po si Kilusang Mayo 1, Secretary General Jerome Adonis, mga kababayan. So, dapat to, Secretary Bello, hindi ba pwede na, no? Na kung ano, wala. Kailangan pa ba ng negosasyon? May batas na po eh. Di po ba? Ang dapat pong gawin, suggestion ko lang naman ho, mga kababayan, di kausapin nyo yung mga negosyante na talagang nalulugi at hindi po nila kakayanin na magbigay po ng mandatory itong yung talagang itinatadhana ng batas na 13-month pay, di ipagpaliban lang ho muna. Ilang araw ba, ilang linggo, ilang buwan kausapin nyo, di ba mga kababayan? At kasi baka yung iba samantalahin. Ako, ang kinakatakot ko rito mga kasama, kahit kaya naman samantalahin ho mga kasama ang pagkakataon para makalibre po yung ilan. Yung ilan naman ho, kasi may mga pagsamantala po na negosyante. Mga kababayan, di ba? Mga manggagawa talagang yung iba ho, naipangutang na ho yan O kaya naman na i-budget dahon, may pinaglalaanan na po ang mga yan, di po ba? Kasi taon-taon po yan Yung Christmas bonus, pwede ho wala. Kasi yun po, discretion po ito ng mga employer, di ba? Alam mo ba, kung maganda pong negosyo at di ba, pwede magbigay ng bonus. Pero kung talaga mahina po, di ba, ang inaasahan na lang po ng mga manggagawa ito hong 13-month pay kasi mandatory. Inuobliga po ng batas ang mga employer, di po ba? Kaso yung dole ho mga kasama dole, ano ba? Protektahan nyo naman yung mga manggagawa, di ba? Wag ho yung mga yung mga kapitalista. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Sa po natin, 9:43 na ho ng umaga. May binabanggit po si Mayor Isko dyan po sa Luzon ng Manila. At siguro para sa lahat na rin na yung mga residente wag ho mag-relax. Baka naman, di ba, sa ngayon ho ay patuloy na bumababa ang bilang, di ba, ng kaso po ng COVID-19 dito po sa ating bansa. At bagamat sa Metro Manila na itatala pa rin na may pinakamarami, di ba, ng kaso. Araw-araw po yan. Pero may babala po si Mayor Isko na dapat ho, di ba, mag-ingat pa rin ho at talaga mahigpit yung ating mga kababayan sa ipinatutupad na health protocols, mga kasama. So yung mga residente, kayo maging responsable at maging mapagbantay, mapagmasid, mga kababayan, dahil sa napaka-importante na manatili na nag-iingat. Ano ho ba ito? Simple lang ho. Yung mga ginagawa natin, naka-face mask na, naka-face shield ka pa, tapos yung physical distancing, maya-maya hugas ng kamay, o kung wala pong pagkakataon na maghugas, magdala po ng alcohol, di po ba? Yun lang, simple lang ho yun. Para, sabi nga ni Mayor Isko, ay para maiwasan po yung ikinatatakutan na yung bagong bugso ng infections, mga kababayan, di po ba? At dyan po sa lungsod ng Maynila, mga kababayan, maganda ho dyan dahil sa meron na pong ginagawa at ipinatutupad ang lokal na pamahalaan, mga kasama, na kung saan ay, di ba, ang sinasabi, bawal na po ay mga video yung mga lumilikha po ng ingay para wag po mabala o magambala yung mga estudyante, di po ba, na nag-aaral. Kasi hirap nga naman biglang, di ba, yung mga estudyante, di ba, tutok biglang yung kapitbahay mo, kanta ng kanta, kung ano-ano, masakit sa tenga, kahit sabi yung pang maganda ang boses, mga kababayan, pero yan po ay makapagbibigay, di ba, ng dahilan para magambala ang isang estudyante. Wag po. So, yun ho, maganda. At okay naman ho. So, sa mga kababayan natin, sumunod ho kayo At sana hindi lang ho dito sa sa Maynila, kay Mayor Isko, sa lahat po. Sana buong bansa na po ay maipatupad na po yung ganitong ordinansa, mga kababayan. Wag na ho sa batas. Kanya-kanyang mga syudad at munisipalidad na lang mag-ano ho kayo, bumalangkas at mag-aproba ng ordinansa. Kasi ho, kung sa batas ho gagawin natin sa Kongreso, abalang-abala po sila ngayon sa budget, di po ba? Siyempre ngayon, yung mga
Alipores ni Speaker Velasco, lahat yan talagang sinusuri po nila ngayon eh. Sinusuri po nila ngayon yung budget lahat. Tingnan ho natin. Gagalawin kaya nila yung budget dyan po sa Taguig. Dyan din po sa Camarines Sur. Yung mga kadikit po ni dating Speaker Alan Peter Cayetano. Titingnan ho ba nila yan? Kaya lang masakla po kung di ba sisilipin po nila tapos sa kanila naman sa kanila naman itatambak sa kanilang distrito. Ano ba kay Congressman Doy Lachon. Tapos sino pa ba yung mga alipores niya, no? Speaker Velasco, di ba? Baka naman ganun din, no? Inilipat lang din. So talo pa rin ang taong bayan. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay mga kababayan, samantala ratyada tayo ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng impilan, mga kasama. Ito hong kahilingan na furlough ng nakakulong na si Reyna May Nasino. Binawasan po ng korte. Ang detalye na balitang yan mula kay XL Radyoman 2, Joyce Adra. DCXL Radyoman Report. Mula sa 3 araw, binawasan ng Manila Regional Trial Court at ginawang 2 araw na lamang ang furlough para sa nakakulong na aktivistang si Reyna May Nasino. Ito ay epektibo ngayong araw ng Miyerkules, October 14 at sa Biyernes, October 16 na araw ng libing sa 3 buwan na sanggol nitong si Nasino na si Baby River. Kahapon una nang pinagbigyan ng Manila RTC Branch 47 na Judge Paulino Gallegos ang furlough ni Nasino pero kinontra ito ng Manila City Jail female warden dahil limitado lamang ang kanilang tauhan na maaaring magbantay kay Nasino. Sa hearing ngayong umaga, iginit din ng City Jail ang usapin sa quarantine protocols na dapat sundin. Delikado rin nila kung lalabas si Nasino dahil baka kung anong sakit ang madala nito kapag siya ay bumalik sa Piitana. Ayon sa BJMP, itinuturing din ni high-profile prisoner si Nasino. Si Nasino ay naaresto at ikinulong noong nakalipas na taon na nagkataon na siya ay nagdadalang tao. Siya ay nanganak nitong July pero hindi niya nakapiling ang kanyang sanggol dahil nga siya ay nakadetain na. Kasama mo sa Maynila, Radyo Mandos, Joyce Collantes Adra, Tatak Armen, DCXL 558. At samantala, baha sa Boni Avenue, kanto ng F. Ortigas ng lungsod ng Mandaluyong na dulot ng pagulan, umabot na po sa gutter deep. Ang detalye na balitang yan mula kay XL Radyoman 12, Noel Talakay. DCXL Radyoman Report. Nagdulot ng pagbaha sa Boni Avenue, kanto ng F. Ortigas, lungsod ng Mandaluyong ang ilang oras na pagbuhos ng ulan ngayong umaga. Umabot na sa gutter deep o 1/2 feet ang lalim ng baha, dahilan upang maging maingat ang pagdaan ng mga sasakyan sa nasabing lugar. Dahil halos walang dumadaan ng mga pampublikong sasakyan ngayon sa lugar na dulot ng limited public transport, hindi naman apektado ang daloy ng trapiko dito. Gayunpaman, passable pa rin ang kahit anong uri ng sasakyan ang kahabaan ng Boni Avenue at F. Ortigas Street ng lungsod. Sa ngayon, dito sa Mandaluyong, makulimlim pa rin at ang atingsan at nakakaranas pa rin ng pag-ambon. Batay sa abiso ng Pag-asa, ang katamtaman hanggang na malakas na pag-ulan sa Metro Manila ay dulot pa rin ng sama ng panahon na dala ng bagyong Ophel at low pressure area o LPA. Kasama mo sa Mandaluyong City, Radyoman Noel Talakay, Tatak RMN, DZXL 558. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, mga kasama, yan po ratyada na ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng impilan, mga kababayan. At samantala, oras na po natin, 9:15 na po ng umaga. At samantala, alamin nga natin, mga kababayan, at ito hong naging desisyon ng gabinete at ng Pangulo na aprobahan. Ito pong implementasyon ng yung one seat apart rule sa mga pampublikong transportasyon. At syempre ito ay may kinalaman pa rin sa patuloy na pagsisikap ng ating pamahalaan na unti-unti nang buksan yung ating ekonomiya sa gitna po ng pandemya. Nasa linya po natin si Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran. Asek, magandang umaga po sa inyo. Hi Sir Ellie, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Apo, Asek, so ito hong panuntunan na one seat apart rule.
paano ho ito? Wala na ho ito yung sukat-sukat basta't may isang upuan tapos yun ang magsisilbing sukat na. Opo, kahapon po, Mhm. Sir Ellie, ay nagpatawag ng isang emergency meeting si Secretary Tagado with key transportation officials upang i-discuss nga po itong one seat apart rule para po madagdagan yung kapasidad ng ating pampublikong transportasyon. Actually, hindi lang po yun Inutos niya rin yung pagbubukas ng karagdagang ruta, mga public utility vehicles, at yung pagpapabilis po sa implementation ng ating service contracting para sa mga buses at jeepneys. Apo. After po itong maaprubahan ni President Duterte at ng kanyang gabinete. So yung one seat apart rule po ay agaran po niyang itinapatupad para po maitaas yung kasalukuyang kapasidad ng mga PUV. Pero meron din pong isang opsyon, yung papayagan po na magkakatabi yung mga pasahero sa loob ng mga jeepney or PUV basta po mayroong plastic barrier sa kanilang pagitan o di kaya naman ay gagamit sila ng UV light for disinfection. So maglalabas po ng isang clarificatory memorandum circular yung LTFRB para po maipaliwanag ng husto yung panuntunang one seat apart at yung mga hakbang na maaari pong gawin para madagdagan yung kapasidad nila habang sinusiguro natin yung kaligtasan ng ating mga pasahero, kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, na pag-i-install po ng plastic barriers o paggamit po ng UV light. So, siguro maganda at may mga nais ding linawin yung mga jeepney operators at mga drivers na halimbawa, yung meron ng plastic divider na tinatawag na hindi na kinakailangan yung tinatawag na one seat apart. Tama? Opo. Kung kayo ay may plastic barriers na naka-install, so yun na yung magsisilbing separator nyo. So hindi na kailangan hindi na strictly observe yung one seat apart doon. O pwedeng magkakatabi as long as may barrier. So kung gusto po ng ating mga drivers and operators na mas mapadami pa yung kanilang mga pasahero, mag-install po sila nung barriers. Ngayon, maglalabas po ng clarificatory MC ang LTFRB kasi if I remember it correctly, wala kasing official directive ang LTFRB in the past na mag-install ng barriers. So ngayon, i-require nila yon kung gusto ng mga PUVs natin na madagdagan yung capacity ng kanilang mga sasakyan. Pero ang medyo delikado ho rito, di ba? Asik, alam niyo naman, pagsakay ng jeep, kung minsan, yung nasa dulo-dulo, yung malapit sa driver, pagbababa, dadaanan niya lahat yan di ba? Yung kanyang mga kapwa-pasero at yung iba naman, hindi na uusog, gustong lagi nasa dulo, malapit sa pintuan. So, yun ang mga delikado rin po, Asek. Opo. Kaya po, mahigpit po natin, meron po tayong mahigpit na panawagan ngayon na sundin po sana ng mga driver, operator at passengers yung tinatawag natin na 7 commandments as recommended by our health experts. So number 1 po dyan, yung palagian po natin pagsusuot ng face mask at face shield. At yung dapat na pagsusuot ng face mask, hindi po yung nakalabas yung ilong. Kailangan po natatakpan yung ilong at bibig. Yung face shield din kailangan full. At bawal pong magsalita, bawal makipag-usap sa telepono, bawal kumain. Lagi pong panatilihin yung maayos at sapat na ventilation sa mga PUV. So mas gusto po natin yung nakabukas yung mga bintana para po makapag-circulate ng maayos ang hangin. Lagi pong magsasagawa ng disinfection. At bawal po na sumakay yung mga pasaherong mayroong sintomas ng COVID-19. So kung meron pong lagnat, ubo at sipon, hindi po pasasakayin yan sa loob ng ating pampublikong transportasyon. At saka suggestion ko baka pwedeng ipakiusap sa mga driver at pakiusapan nila yung mga pasahero kung sino yung pinakamalayo. Di ba? Halimbawa, saan ka bababa? Ikaw pinakamalayo. Doon ka sa unang-una yung malapit sa driver, di ba? Yung pinakamalapit, doon ka uupo sa may pintuan. Opo, maganda pong suggestion yan. Hayaan nyo at natin yan. I-rate po natin sa LTFRB. Kasi, tama. Kasi kung minsan, di ba, yuyuko ka di ba, yuyuko ka. Kung mula sa dulo ka, talagang malayo lalakbayin mo at, di ba, napakadelikado. Para rin po ito, para sa kapakanan ng lahat, di po ba? Opo, tama po kayo. No? Kaya po gusto namin nakikipag-usap dun sa mga kagaya po ninyo na merong naibibigay ng magagandang inputs na makakatulong talaga dun sa public transportation natin. Kaya nyo po at i-rate po natin yun. Kasi napapansin ko yan, Asek, na lalo na sa may mga terminal, di ba, pila. Yung pinakamalapit,
Sandali, sino pinakamalayo? Alam mo sa pila, doon po kayo upo sa unang-una na. Hindi po ba? Opo. Kasi At kinukuha isa pa na yung pamasahe, di ba? Ngayon, may mga ganong sistema. Opo, at isa pa pong makakatulong dyan kasi iniiwasan na nga po natin yung abot-abot ng barya habang nasa loob ka ng sasakyan. Opo. So, ang rule na pinatutupad natin dyan, bago sila sumakay Bayad na. ng jeepney, kailangan pumunta na sila dun sa driver o kaya dun sa kung sino man yung kung may konduktor yan at doon na sila magbayad. Opo. No? At bago po sila sumakay dun sa pampublikong sasakyan. Tama. O kung meron mang designated fare box yan, doon na po nila ihulog yung saktong bayad nila para hindi na po tayo yung nauuso dati na nandun sa dulo ng sasakyan tapos magpapaabot ng bayad Tama. makarating sa driver. Pasa-pasa. So, very prone po yan to transmission of the Ayan. virus. So maganda, pag bago sumakay, bayad na. Kasi ganyan din po ginagawa ng nakikita ko yung mga UB Express. Kinukolekta na eh. Kinukolekta na ng mga, yung mga nagtatawag doon. Tapos ibibigyan nila sa driver. Oo. Opo. Okay, Tama po. so dito po sa one seat apart policy, paano sa mga bus? Ganun din po sa mga buses. Kasi depende yan, Asek, yung may minibus, di ba may malaking bus. So sa minibus, ganun din po. Opo. So, diliwanagin po ng LTFRB yan kasi ang alam ko po dati pinagbabawalan nila yung standing passengers eh. So sa ngayon kasi sa loob ng mga buses talagang naka one seat apart sila, every Opo. other seat ang upo ng mga tao. So ngayon kung papayagan nila yung standing passenger, ibig sabihin mas madami po yung pasahero ng bus. Opo. At makikinabang din yung mga 3x3 na mga buses po, no? Tama, opo. So mas madadagdagan po yung bilang ng mga pasahero sa kanya. Opo. Sa MRT at LRT po. Opo, sa MRT at LRT, pinag-utos din po ni Secretary Togade na i-increase up to 50% yung kanilang original capacity. Kasi po, remember ngayon, nag-ooperate lamang po tayo sa, let's say, between 12 to 18% Opo. passenger capacity. So, ang marching order po ni Secretary Togade kahapon na i-increase it to 50%. So, ngayon, ongoing po yung computation at simulation ng ating mga operations people from our railway lines para ma-determine kung ilan yung appropriate number of people with in consideration of the new passenger capacity, no? At humingi po sila ng mga 2 to 3 days kasi kailangan nilang i-adjust yung mga social distancing marks inside the railway Opo. o yung mga tren. Tama. O kaya po hinahanda po nilang maigi yan para maging maayos po yung Opo. implementation. So maganda ho ito, at least dadami po yung mga sasakyan, no? Dahil sa dinagdagan po yung yung ruta ng mga traditional public utility vehicle o jeepney, no? At yung mga provincial buses, no? Mukhang ayos na rin po. Kaya lang opo, yung coordination po, no, ng DOTR sa pagpapatupad po ng trapiko, yung sa MMDA, sana po may isaayos din po ito, Asek. Opo. Sorry sir, i-clarify ko lang. Ang DOTR po kasi, hindi siya enforcement agency. So wala po Apo. kaming traffic management or enforcement Hindi, coordination lang po. Yung pero po, meron po, pero ginagawa po natin yung coordination na yan through our attached agencies, which is yung LTO po at LTFRB. Kaya kung meron tayong Interagency Council on Traffic, kung saan kasama po ang Highway Patrol Group, PNP-HPG, pati na rin po ang MMDA at DILG. So tulong-tulong po sila dyan para po masiguro na yung mga driver natin at mga operator ay mahigpit pong sumusunod dun sa mga health protocols na ipinatutupad po ng IATF. Apo. Okay, Asek, salamat po sa inyong oras, ha. Magandang umaga po sa inyo at ingat po lagi. Maraming salamat po, Sir Ellie. Good morning. God bless po. Mga kasama niya po si DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na may kinalaman po sa one seat apart policy o rule ng ating gobyerno. Mga kababayan, sundin po natin. At syempre, yung mismong mga pasahero, mag-ingat din po tayo sa ating sarili. Yung sinasabi nga po, yung mga health protocols ay lagi po nating susundin kasi protection po natin yan. Kapag pinoprotektahan po natin ang ating sarili, sigurado mapoprotektahan natin ang ating kapwa. Okay, sandali, paalala muna tayo mga kasama. At syempre, ang ating panayam dito po kay Asek Goddess Hope Libiran ay hatid sa inyo mga kasama ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ho kasi ito po ay may taglay na antioxidant
at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po sa mga butika. Available po ito sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy. Sabayan din ang pag-inom na Mighty C, ang alkaline na vitamin C, magandang kombinasyon at epektibo. Bumili po ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong mag-text or tumawag sa 0927-519-2267. Hanapin po si Kiko Tebes o pumunta ng personal dito po sa DCXL 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati City. At samantala mga sama sa mga mahilig na uminom ng kape, kaya lang iba nag-aalangan at natatakot na baka makaka-apekto sa kanilang kalusugan. Ito po, wala po ito. Ito, ayos na ayos po ito. Narito na ang Nature Shea Coffee. Napatunayan po ng mga eksperto na makatutulong na patibayin ang ating immune system para labanan ng karamdaman. Ang Nature Shea Coffee ay may sangkap po ng soya, mangosteen, agaricus mushroom na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan pagkakaroon ng prostate problem tulad po ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Shea Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili rin po sa mga butika. Sandali lang mga kasama, paalala muna tayo, oras natin 10:02 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For list of open stores nationwide, go to EO Executive Optical's FB page, IG page, and online website. Don't hesitate to book an appointment. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pag bigla ka na in love, love at first sight yan. Pag ikaw lang ang nagagapuan sa BF mo, love is blind yan. Pag malabo ang mata ni Cupido, abay, love hurts yan. Pag kailangan ng expert eye care, EO Executive Optical yan. EO Executive Optical. Love your eyes. Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Paksiw. Nag-aalala, baka maging sing-asim ng paksiw ang darating na Pasko ninyo dahil nawalan kayo ng trabaho dulot ng pandemya? Worry no more! Ang job openings ng DZXL 558 Radyo Trabaho ang sagot dyan! Naghahatid ng iba't ibang klase ng trabaho mula sa white-collar jobs hanggang sa mga pagawaan ng iba't ibang produkto ng pagkain at essentials sa mga restaurants, hotels, mga bakanting trabaho sa mga mall at part-time jobs. And wait, there's more! Meron ding mga trabaho pang-abroad! Job openings! Mapapakinggan sa lahat ng programa ng DZXL 558 Radyo Trabaho. Araw-araw mula umaga hanggang gabi. Nagbibigay ng mga bakanting trabaho para sa lahat at para maging happy ang Christmas for everyone. Job openings mula sa himpilang gumagabay sa inyong hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. May kasamang senior citizen sa bahay? Iwasan ang palabasin ng bahay. Pakainin ng malinis at masustansyang pagkain para malabanan ang COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of unique toothpaste. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang
kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay may reklamo, may problema sa kalusugan, hanap buhay, trabaho, ano bang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAW, at iba pa? RMN, Sentro, Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Eli Saludar ang tutulong sa'yo. RMN, Sentro, Serbisyo. Dito sa DZXL 558. Maaasahang public service. Hoy, mali, good morning! Ako pa rin ho yung Radyoman Eli Saludar. At Radyoman Jenny Pahilanga. Good morning sa iyo, partner. Good morning po sa inyong lahat. Maulan. Yes, maulan. At syempre, bakit maulan? May bagyo. Hindi. Panahon ng tag-ulan ngayon eh. Okay. Okay, mula sa bagyong Nika, ngayon bagyong Ophel naman. Okay. Samantala mga kasama, antabayanan sila sa dali ang ratyada po ng ating mga balita mula po sa ating mga Radyoman sa labas ng himpilan, mga kababayan. Eli Saludar, RMN, Sentro, Serbisyo. Eto na, partner, Palasyo naniniwalang magtatagal pa ang bangayan sa Kongreso kung hindi nagbabala si Pangulong Duterte sa mga mambabatas. Detalye mo lang kay Excel Radyoman 4, Angel Ronquillo. DCXL Radyoman Report. Naniniwala nga ang Malacanang na mas mahaba pa ang tensyon o awayan sa kapangyarihan sa Kamara kung hindi nagsalita kamakailan itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, maaaring magtagal pa agawan sa pwesto kung hindi nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa mga sangkot na personalidad. Maigi naman ani Roque at nakuha ng mga ito ang mensaheng nais paabot ng puno ekutibo na ang gusto lamang ay maipasa ang proposed 2021 national budget. Kasunod dyan, nagpapasalamat ang palasyo sa mga kinatawa ng House of Representatives bunsod naging tugon ito sa panawagan ng Pangulo. Matatanda nagbabalang Pangulo kamakailan na kung hindi maayos ang gusot sa Kamara ay siya na mismo ang gagawa ng aksyon na may kinalaman sa budget ng bansa na gagamitin sa 2021. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Mahigit naman 4,000 barangay posibleng bahain dahil sa bagyong Ophel ayon sa NDRAM-C. Detalye mo lang kay Axel Radyoman 7, Rhea Mamoga. DCXL Radyoman Report. Nag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente sa lugar na tutumbukin ng bagyong Ophel. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, inalerto na nila ang mga local government unit at mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Nakapagsagawa na rin umano sila ng pre-disaster risk assessment. Batay sa pagtataya pa ng DNR at Mines and Geoscience Bureau, mahigit 4,000 na mga barangay ang posibleng bahain sa pananalasa ng bagyong Ophel. Ito yung mga barangay na nasa bababang lugar at maaaring makaranas ng landslide. Paalala naman ng NDRRMC sa mga LGU na rumisponde sa epekto ng bagyo ay nasusunod ang new normal ngayong may COVID-19 pandemic. Kasama mo sa NDRRMC Headquarters, Radyo Manchete, Ray Mamogay, Tatakarin N, DCXL 558. Suspected Indonesian suicide bomber sample sa Anti-Terrorism Act of 2020. Detalye mo lang kay Axel Radyoman 1, Grace Mariano.
DCXL Radyoman Report. Posible nga ang pinaghihinalaang Indonesian suicide bomber na naaresto sa Sulu ang maging pangunahing halimbawa o test case ng pagpapatupad ng Anti-Terrorism Act of 2020, partikular na sa probisyon ukol sa inchoate offenses. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang nakuwang pampasabog at gamit sa pagpapasabog sa suspect na si Nana Isirani ay indikasyong naghahanda ito para sa isang pag-atake. Paliwanag ni Lacson, isa sa mga bagong feature ng Anti-Terrorism Act ay ang pagparusa sa inchoate offenses o preparatory acts na maituturing ng krimen kahit hindi pa nagdudulot ng pinsala basta ang pakay ay maghasik ng karahasan tulad ng terorismo. Diin ni Lacson, ang provision ukol sa inchoate offenses ay alinsunod sa mandato mula sa United Nations Security Council Resolution number 1373 na nagsasabing dapat ituring ng Estado ang paghahanda pa lamang sa karahasan bilang mabigata na kriminalidad at seryosong banta ng terorismo. Nakarating din sa impormasyon ni Lacson na hindi masampahan ng kaso ang suspect batay sa Anti-Terrorism Act dahil kawalan pa rin ng implementing rules and regulations, kaya illegal possession of explosives lamang ang isampa ng mga otoridad. Ipinaalam na ito ni Lacson kay Justice Secretary Menardo Guevara na nangako ng tamang gabay para ang tugmang kaso ang maisampa sa suspect. Sabi ni Lacson, inatasan na rin ni Guevara ang Prosecutor General para bigyan ng tamang alituntunin si Sulu Provincial Prosecutor Ana Marie Ledesma para sa kaukulang kaso. Kasama mo sa Senado, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak Armin, DCXL 558. Face-to-face interview sa mga contact tracer applicant isasagawa sa Maynila. Detalye mo lang kay XL Radyoman 9, DK Zarate. DCXL Radyoman Report. Magkakaroon ng face-to-face interview sa Manila na nais maging contact tracer na i-deploy para matigil ang pagkalat ng sakit. Ayon sa DILG Manila, ang face-to-face interview ay simula ngayong araw, October 4 hanggang sa Biyernes, October 15. Maaaring magtungo ang mga aplikante sa Universidad de Manila mula alas 9 ng umaga. Magdala ng NBI clearance o police clearance, transcript of diploma, medical certificate ng pagkapag sa initial assessment. Ang mga aplikante ay dapat din sumunod sa health protocol tulad ng pagsusot ng face mask, face shield, magdala ng sariling alcohol at ballpen at sumunod rin sa pinapatupad na physical distancing. Kasama mo sa lungsod ng Manila, Radyoman 9, Diki Sarate, Tatak Armin, DCXL 558. Pagpapatupad ng health protocols laban sa COVID-19 sa Barangay Tejeros, Makati City, mas hinigpitan. Detalye mo lang kay XL Radyoman 12, Noel Talakay. DCXL Radyoman Report. Kahit niluwagan na ang community quarantine sa Metro Manila, mahigpit pa rin ipinatutupad ang mga health protocols laban sa COVID-19 sa Barangay Tejeros ng Sud ng Makati. Sa 24 oras pa rin na nagbabantay ang mga bantay bayan ng naturang barangay at nakatayo pa rin ang kanilang mga barangay community quarantine outpost. Sa nakalipas na buong magdamag, 4 na mga menor de edad ang dinampot ng mga bantay bayan dahil sa paglapag ng curfew hours. Ayon kay Chito Fernando, desk officer ng naturang barangay, kahit umulan, patuloy ang pag-ikot ng kanilang mga bantay bayan upang matiyak na nasusunod ang mga health protocols at mahigpit na ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask at face shield at pagsunod sa social distancing. Ang Barangay Tejeros ay meron ng 191 na confirmed cases ng COVID-19 kung saan 152 nito ay mga gumaling na sa sakit at 9 naman ang mga nasawi habang ang 30 na ay bilang naman ng active cases. Kasama mo sa Makati City, Radyo Manuel Talakay, Tatak RMN, DZXL 558. Paggamit ng videoke na lampas ng itinakdang oras, pinagbabawal na ng Antipolo City Government. Detalye mo lang kay XL Radyoman 3, Silvestre Labay. DCXL Radyoman Report. Na ipinagbabawal ngayon ng Antipolo City Government ang paggamit ng videoke na lampas ng alas 9 ng gabi upang hindi maabala ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral gamit ang mga gadgets gaya ng laptop, cellphone, computer at iba pa. Sa abiso na ipinalabas ng Public Information Office ng Antipolo City Government kasabay ng pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paralan ngayong buwan, pinaalalahanan ang lahat na meron ng umiiral na bagong ordinansa patungkol naman sa operation hours o paggamit ng videoke sa lungsod ng Antipolo. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, maaari lamang mag-videoke mula alas 6 ng gabi
hanggang alas 9 ng gabi. Ang naturang hakbang ay upang maiwasan ang pag-iingay at mabawasan ang distraction habang nagkaklase ang mga estudyante sa kanilang mga tahanan at makapagpahinga naman ng tahimik sa gabi ang lahat, lalo na ang mga magulang na galing pa sa trabaho at paghahanap buhay. Inaasahan ng Antipolo City Government ang buong suporta at kooperasyon ng mga residente ng lungsod kung saan inaasahan din nila ang mga kapulisan at barangay official ay mahigpit na ipatutupad ang naturang ordinansya. Paliwanag pa ng Antipolo City Government na ang sinumang lumabag sa naturang ordinansa ay mayroong kakibat na parusa at multa upang mabigyan naman ng disiplina ang bawat mamamayan ng Antipolo City. Kasama mo sa Antipolo City, Radyoman 3, Silvestre Labay, Tatak, RMM, DZXL, 558. Grupong Karapatan pinalagan ang patuloy na pagkontra ng Manila City Jail sa ibinigay na furlough sa detained activist na si Reyna May Nasino. Detalye mula kay Axel Radyoman 8, Mike Goyago. DCXL Radyoman Report. Inuligsa ng militanteng human rights group na Karapatan ang pagkontra ng pamunuan ng Manila City Jail Female Dormitory sa binigay ng korte ng furlough sa detained activist na si Reyna May Nasino para makadalo sa libing ng kanyang nasawing sanggol. Naninindigan kasi Manila City Jail na security si Nasino dahil may tuturing itong high-profile detainee at kulang sila ng tauhan na magbabantay dito. Baliban dito, kinapira ng Manila City Jail ang COVID-19 pandemic na posibleng makakuha ng virus si Nasino at maihawa kung sakaling palalabasin. Ayon sa Karapatan, nagdadahilan lang ng Manila City Jail at habang nadadagdagan ng mga kondisyon ay nalalabag na ang karapatan ni Nasino. Dahil dito magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw sa harap ng Commission on Human Rights ang grupong Karapatan upang igiit ang pagpapatupad ng furlough na nilabas ng korte. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman 8, Mike Liago, Tatak, RMN, DZXL 558. Okay, maraming salamat mga kasam. Yan po ang ratyada ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng pilan. Oras natin sa buong kabuluhan. 10:18 in the morning. That time check was brought to you by Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sulitin ang serbisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling ma-confine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844-17442, mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph o bumisita sa alinmang opisina ng PhilHealth. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Ninia Rodil, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a disciple of Christ. Doc Ninia Rodil naniniwala sa MX3 kasabay ang proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras, pagod kay gastos. ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang babala. Ang Joy, mabulang babala. Ang Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang babala. Ang
Joy. Mabula ang Joy, Joy. Totoong matibid. Purong patak, pisang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Bibili sa mga butika. Sulitin ang serbisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844-17442, mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph o bumisita sa alinmang opisina ng PhilHealth. Hello mga champion mommies! Kahit nasa bahay lang, importante na malakas at active pa rin ang mga kids natin. Bakit kamo? Dahil active kids are healthy kids. Kaya kailangan siguraduhin na gumalaw-galaw pa rin sila para patuloy nilang abutin ang mga pangarap nilang maging champion. Kaya samahan ang inyong mga champion kids sa gaganaping Milo Champion Habits Live PE Exercises. Gawing champion habit ang pag-exercise sa bahay at pag-inom ng Milo. Siguraduhin kapupulutan din ito ng aral dahil sa mga health facts at trivia na ibabahagi ng ating mga PE coaches para sa mga bata. Abangan at sumali na sa free online exercises ng Milo Champion Habits with Crizel May Abano. Live sa 93.9 IFM Manila Facebook page. Alas 7 ng umaga, Monday to Saturday. Hatid sa inyo ng RMN at Milo. Drink Milo every day. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Eli Saludar, RMN, Sentro Serbisyo. Okay, oras na po natin, 10:23 na ho ng umaga. At syempre tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan, pagtalaki pa rin sa mga mainit na issue. Kasama na natin partner mga kasama si Dolo Secretary Silvestre Bello III, hinggil nga po sa issue ng pagpapaliban sa pagbibigay ng 13th month pay. Secretary Bello, magandang umaga si Rajuman Eli at Rajuman Jenny. Hello Secretary, good morning. Good morning, Jenny. Good morning, Kay Ellie. Sir Eli po, opo, Rajuman Eli. Good morning po. Good morning po. Morning, opo. Secretary Bello, eto nga po, ano bang pahayag ng DOLE dahil nga po dito sa issue po ng pagkapaliban ng pagbibigay ng 13th month pay, pabor sa DTI ayon nga po sa inyong tanggapan? Wala namang ganong fake news yan. Yung sinasabi na pagpapaliban. Opo. Wala po ganon, Jenny at saka Ellie. Maliwanag ang batas. Yung batas ay nagsasabi na on or before December 24, dapat bayaran yung 13-month pay ng mga empleyado. Okay, that's the law, yung PD 851. Nagkaroon na ng problema dahil doon sa implementing rules and regulations. Oh, by the way, Jenny at saka Ellie, baka hindi pa kayo pinapanganak, itong PD 851 na. 1975 yan. Ako, pinanganak na ako. Pinanganak na rin po ako. Sabi ko na nga ba, hindi pa kayo pinanganak. Pinanganak na po. Pinanganak na po kami, Secretary. Pinanganak na kayo? Opo. Mga senior citizen na pala kayo? Ay, hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi, joke lang. Apo. Anyway, that is a 1975 presidential decree issued by the late President Marcos under martial law yan. Apo. Under that PD, nakalagay bayaran yung mga empleyado ng 13-month pay on or before December 24. Okay? Yung ating dating senador at dating Secretary of Labor, si Cablas Ople, came up with a implementing rules and regulations. And under that implementing rules and regulations, naglagay siya ng exception.
Ibig sabihin, lahat dapat magbayad ng 13-month pay sa mga empleyado except yung mga in-distress employers. Yan, sabi niya doon sa kanyang implementing rules and regulation, yung mga in-distress na employers are exempted from paying the 13-month pay. At sa kanyang definition ng in-distress employers ay yung nalulugi. Yun ang nakalagay doon. Yun ang problema natin ngayon. Dahil doon sa implementing rules and regulations. Pero, Secretary, bilang kayo po, abogado, siyempre mananaig po yung sa batas mismo, yung IRR, parang hindi po, wala po yan, di ba? Pero mananaig po mismo yung talagang nasa loob ng batas kumpara po sa IRR, di po ba? Mas siyempre, mas matibay yung batas. So, kaya lang, may implementing rules. Ganyan naman lahat mga batas. Diba? Tama. Pag may batas, may implementing rules and regulations. Yun ang susundin natin sa pag-implement. Yun. So, yun ang problema ngayon. Kausap namin ang labor group kahapon, kasama rin ang employers group, management group kahapon. Mahaba pa yung usapan namin. Mahigit 2 oras kami nag-usap-usap. Medyo matatag yung posisyon ng mga manggagawa. At sabi nila, kailangan bayaran yung 13-month pay. Yun naman sa panig ng mga employers, sa management group nila, gusto man namin, wala problema yan, gusto namin bayaran. Pero paano mo naman pigain ng dugo sa bato? Sabi nila, walang may bibigay, ano magagawa namin? So paano ho ito? Deadlock po, Secretary? Oo, nag-deadlock. Kasi, pero in fairness naman, sabi naman ng mga employers na, yung lalong-lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises, sabi na, baka hindi nila kaya magbayad. Yung mga malalaki, kagaya ng San Miguel, mga multinational, mga SM, yung mga PLDT, gano'n, kaya nila. Yung Meralco, kaya nila. Pero yung mga micro, small, and medium enterprises, halimbawa, isang maliit na anong tawag dito na restaurant, maliit lang. Mayroon isang 2 o 3 waiter, isang cook, gano'n. Baka hindi makayanan, sabi. Kasi talagang hirap sila ngayon Wala naman kumakain sa restaurant ngayon. Gano'n. So yun ang problema na hinarap ng mga employers. Gusto man nila, they want to share, pero they are not in a position to share dahil wala sila. In distress sila, yun ang sinasabi. Ayan. Pero siguro, Secretary, talagang dapat patunayan muna nila na sila po talaga ay walang kakayanan. Hindi po ba? Pag kayo are seeking exception, you have to apply for exception. And then if you have in applying for exception, you have to prove na lugi ka. Kaya nga kami gumawa ng draft executive order na kung saan ay dinidefine namin kung sino yung mga considered as distress companies. Mostly, hindi namin sinasama dyan yung malalaki. Ang sinama lang namin yung mga micro, small, and medium. In fact, baka nga hindi namin isama ang medium Kasi yung medium, medyo malaki-laki ng capitalization yan. Hindi kagaya ng micro at saka small. So yun ang pag-usapan namin ngayon kasi hindi nagkaroon ng consensus. Matibay yung position ng labor na kailangan bayaran sila. Yung employer naman sabi na gusto rin namin bayaran. Kaya lang yung mga SM hindi kaya. Baka pwedeng exempt, sabi nila. O kaya, baka naman pwede ng gobyerno mag-subsidize. Ibig sabihin, gobyerno mag-provide ng subsidy para yun ang gamitin pambayad sa 13-month pay ng mga worker. Ano pong reaction nyo doon, Secretary? Yes. Ano pong reaction nyo doon? Dahil nga po suggestion ng mga labor group na magtapyas ng pondo mula sa DOLE. Yung suggestion ng employers na magpa-subsidize sila, titignan ko, kausapin ko si Secretary Dominguez kung kaya ng pera ng gobyerno. Otherwise, we have to come up with a solution na itimbangin natin mabuti ang interest ng worker at saka employer. Kasi
Alam mo, Jenny at saka Ellie, Opo. I always look as business as a partnership between labor and management. Tama, opo. Para magkaroon ng negosyo, may kapitalista, mayroong magagawa. Kung walang kapitalista, walang negosyo, walang employment. Diba? Kung wala ring mga empleyado, wala ring negosyo. Sino magpapatakbo ng negosyo? So kailangan, you have to come up with a solution, a formula na that will address the interest both of the labor and the management group. Yun ang pag-aaralan namin mamaya. Secretary, pero hindi ba kasama dito sa stimulus package sa panukalang 2021 budget? Ito pong micro, small and medium enterprises o SMEs? Magkano meron kami nakuha? Opo. One time cash assistance of 5,000 lang maliit po ang pondo. Namin yan, 5,000 lang ang hinihingi ng mga manggagawa yung 13 monthly Matagal na lang hinihintay yan dahil yan ang pamasko nila Tsaka iba ipangutang na o talagang may pinaglalaanan na po may pangutang na yun po mahirap. Yung iba nga nagastos na kasi mayroong mga kumpanya rin in fairness na ina-advance nila. Opo. Sa amin sa amin nga ubos na Ubus na advance sa amin. Secretary, ubus na. Naibigay na po. So, Secretary, ano po ang aasahan ng mga manggagawa sa inyo pong pagpupulong? Kasi talagang sila po ay siyempre nalig na ang DOLE talagang bibigyan po ng karampatang proteksyon yung ating mga manggagawa. Tama po yan. Tama kayo dyan, Ellie. Talaga, we have to protect the workers. Kaya nga tinawag kami Department of Labor. So, pero again, yung timpangin natin, we have to provide a formula na pareho matulungan natin. So, ilang porsyento ho ba ito kung sakasakali ilang pong empleyado o manggagawa yung nasa SMMEs, Secretary, yung posible maapektuhan, hindi pa natin yung mga nangarib na posible maapektuhan? Malaki-laki yan kasi ang dami natin. Alam mo kasi sa ating bansa ngayon, there are about 60 to 70% puro SMMEs yan Yung malalaki, kubilan lang naman yan. Tama po. Kaya lang, kahit na mas maraming mga SMSEs, mas halos parehas ang number of employees nila kasi yung mga big time mga empleyado, mga employers naman natin malalaki ang kanilang workforce yung mga small, yung mga micro tag-tatlo, tag-lima ganon, di ba? Malaki na yung 20 ganon. So yun ang kailangan pag-aralan natin mabuti and we are meeting today yung sa mga senior officials namin and come up with a formula hopefully to address the needs of the employees as well as the limitations of the employer. Okay, Secretary, salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo lagi. Thank you po, Secretary. Okay, good morning po. Thank you po. Mga kasama yan po si Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III. Mga kasama ang ating panayamatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangustin. Malunggay ang palaya, garlic, spirulina kaya mas epektibo na makatutulong sa diabetes, maraming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold mabibili po sa South Star Drugstore at ganyan po sa The Generics Pharmacy, mga piling butika sa inyong lugar. At dito po sa DCXL 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati City. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayo mag-text or tumawag sa 0927-519-2267. Hanapin po si Kiko Teves. Okay, partner. Maraming salamat, partner. Hanggang bukas ako po ang iyong radyo man, Jenny Pahilanga. At syempre mga kasama, ako pa rin yung radyoman Eli Saludar. Muli po, isang magandang umaga, Pilipinas. Oras 10:35 in the morning.